na po sa 4 hours and 35 minutes bago po natin salubungin ang bagong taon. Pero magiging ito'y malungkot para sa ilang pamilya sa Leyte at Samar. Kasi po namatay ang kanilang mga kaanak nang dahil po sa mga nangyaring landslide hatid ng Bagyo Senyang sa lugar. Papatrol, Sharon Evita. Ang masaya sanang pagsalubong sa bagong taon, nauwi sa paghihinagpis sa Barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar. 22 residente ng barangay ang namatay dahil sa landslide. Masakit ang buong katawan ni Aling Emerita matapos madaganan ng mga debris. Pero mas masakit ang kanyang kalooban at halos walang tigil ang kanyang paghagulhol habang tinatawag ang pangalan ng kanyang nanay, tatay at ng 3 mga anak na namatay sa landslide. Hindi naman matanggap ni Aling Rebecca ang pagkamatay ng nag-iisang anak na si Rico. Kasamang namatay ni Rico ang 2 kaibigan. Pero na kami dito. Hindi umano kaya ni Aling Rebecca na tingnan ang anak sa lamay nito. 15 bahay ang natabunan ng lupa sa Catbalogan. Patuloy pa ngayon ang paghahanap sa 4 pang nawawala. 19 katao ang sugatan, kabilang ang 7 pasaherong sakay ng 2 van for hire na natabunan ng landslide. Nababalot din ang paghinagpis ang pamilya kustodyo ng Barangay Kabuinan, Tanawan, Leyte. 5 sa mga kaanak nila ang namatay dahil din sa landslide. Balak pa sana nilang magpa-party sa pagsalubong sa bagong taon. Pero imbes na sa party, sa punerarya na sasalubungin ng pamilya ang 2015. Hindi masayang New Year ngayon. Hindi na kumpleto ang mga anak ko. Malungkot man ang pagsalubong sa bagong taon ng ilang mga taga-Samar at Leyte, umaasa sila na makakabangon din sa 2015. Sharon Evita, ABS-CBN News. Live pa rin tayo dito sa may Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan, kung saan nagaganap po ang 2 concert, 2 venue po dito ng concert. At yan ay ngayong gabi bilang paghahanda para sa pagsalubong po sa taong 2014. Samantala, isa po sa napuruhan ng Bagyong Senyang ay ang bayan ng Ronda sa Southern Cebu. Problema rin ngayon ng mga residente kung paano nila sasalubungin ang bagong taon 2015. Nagpapatrol si Jaworski Alipon. Balot pa rin ng putik ang mga kalsada at kabahayan sa bayan ng Ronda, Cebu. Nagsisilbing paalaala sa lawak ng pinsala na idinulot ng Bagyong Senyang. Pero maliban sa paglilinis ng lugar, problema rin ng mga biktima ang pang-araw-araw na kakainin, lalo't kasamang inanod ng baha ang kanilang mga pagkain at damit. Nabasa rin ang mga nakaimbak ng mga sako ng bigas sa munisipyo na inihanda para sana sa oras ng kalamidad. Kaya pangamba ni Mayor Mariano Blanco III, malamang kulangin sila ng supply ng pagkain na ibibigay sa halos 5,000 pamilyang apektado ng bagyo. Sinisisi naman ng ilang residente ang gobyerno sa kakulangan ng paghahanda kumpara sa Bagyong Ruby. Nagpaalam sila na punta kayo sa bundok ay para kung walang patay. Sa Ruby yun? Sa Ruby. Senyang? Sa Senyang, wala. 13 na ang naitalang namatay sa bayan. Pero ayon naman sa iba, hindi gobyerno kundi katigasan ng ulo ng ilang residente ang dapat sisihin. Ngayong bagyo, wala lang sa aming isipan nga mag-evacuate kaagad kasi kumpiyansa lang ba? Hindi ko sila masisi dahil gusto nila at hindi rin nila kami masisi dahil we have given them all the information to evacuate. Namahagi naman ng tulong ang ABS-CBN sa kapamilya sa mga nabiktima ng bagyo. Ayon sa mga residente, ang mga relief goods ang kanilang magiging handa sa pagsalubong ng bagong taon. George Calipon, ABS-CBN News, Cebu. At gaya ng nakagawian taon-taon, maagang nagsimula ang pagdiriwang ng bagong taon sa mga kalsada ng Tondo at live mula roon. Nagpapatrol si Shara Zambrano. Shara, o ano, nagsimula na bang street party dyan? Ses, kaninang umaga pa, at alam naman natin na sa iba-ibang syudad, may mga nag-o-organize ng kanya-kanyang mga bonggang street party. Pero alam mo, pa rin pantayan ng klase ng saya na nangyayari dito sa mga kalsada ng Tondo. Di bali nang nauusukan sila ng mga tambutso ng dumadaang sasakyan.
Tsinatsaga ng magkakapit-bahay na ito ang 4 na ulo ng baboy na nabili nila sa malapit na Katayan at nililitsyon ngayon sa gitna ng island sa Marcos Road. Hindi kasi kaya ang katawan, ma'am, kasi mas mahal. Ang kayanin lang namin yung ulo lang. Masarap naman yan. Oo, masarap po. Kaliwat kanan pa rin ang bentahan ng paputok. Pati bawal na pikulo, mga bata pa ang nagtitinda. Bibili ba kayo ng pikulo? Opo. Kasi ano po ba nyo? Para masaya sa bagong taon. At dahil mahal nga ang totoong litsyon, nagkakasya na lang ang ilan sa tinapay na korteng baboy. Sabayan lang daw yan ng shot ng alak. Solved na. Kami, pag uminom, tama lang. Kung sabing pag-inom lang po. Hindi kayo maraming gulo, wala po. Ganito rito sa Tondo, taon-taon. Di bali na kung mahirap ang buhay, basta't kaya nilang magsalo-salo sa kahit konting kasiyahan, sasalubungin pa rin nila ang darating na bagong taon ng nakangiti. Dito pa lang sa kalye kung saan kami nakatayo, dulo hanggang dulo, kahit sa ang kanto, kinita ko pumasok, nagpa-party na lahat, sa kanya-kanyang paraan. Tingnan mo dito sa kalsada, nakakalat na lahat ng mga paputok na kaninang umaga pa nila sinisindihan. Yung iba napakalakas ng sabog na halata namang ito na yata yung mga pinagbabawal natin na paputok sa lakas nila. Yung iba naman na nagre-reserva muna siguro ng mga paputok nila hanggang hating gabi. Ito, nag-uumpukan muna at umiinom muna. Sir, di ba mauubos ang alak natin matagal pang hating gabi Hanggang mamaya pa to. Hanggat marami pa tong alak. Hanggang mamaya pa to. Sir, gaano kasaya ba? Sa mga hindi taga-Tondo, describe mo ang New Year dito sa Tondo. Masaya. Na-feeling talaga pag bagong taon. Salamat po. Happy New Year po sa inyo. Siyempre naman, sis, hindi pwedeng mapabayaan yung mga bata. At ito ang surprise ng Tondo para sa mga kabataan nila. Si Optimus Prime yata ito. At yan, naglalakad siya kanina pa sa mga kalsada at inaaliw yung mga bata. Kanina sinasayaw-sayawan pa niya at pinapahawak yung kanyang mga armas. Ayan. Sir, bakit mo ba ginagawa ito para sa mga bata? Ako nagko-costume ako. Ginagawa ko to, hindi para sa amin, para mapasa kayo mga bata. Dahil alam ko, darating isang taon na 2015, lahat, isang taon silang masaya. Ayan. Sir, sa mga susunod na taon ba, ipagpapalit mo tong New Year ng Tondo para sa ibang lugar, mga street party sa ibang syudad? Hindi, nandito lang talaga ako. Nandito lang ako nagko-costume sa ibang lugar, hindi. Ayan, sir, ilang metro pa lang itong nalalakad natin, at ganito nakasiksik sa mga kung ano-anong aktibidad. Paano pa kaya doon sa mga ibang lugar? Paano pa kaya pag lalo nang lumalapit ang hating narito sa Tondo? Ito muna, ang huling balita. Lara, ang inaalala ko, may matitira pa bang energy ang mga tiga-Tondo dahil ang aga nila magsimula, makamamang hating gabi, ubus na ang enerhiya, lobat na. Yun nga rin ang tinatanong ko sa kanila kanina, sis, kasi kung magpaputok sila at kung magsikahinan at mag-inuman, parang wala silang pagtitipid. Siguro, ang iniisip nila, 364 days na sila para mag-ipon at ito yung isang araw nila para kalimutan muna siguro yung mga problema at talagang saya, sis. Maraming salamat, Chara Zambrano, live mula sa Tondo, Maynila. Sunod-sunod ang kasala ng mga celebrity couples ngayong taon, kabilang na sina Aiza Seguera at Liza Dino na nagpalitan ng I Do sa California. Pero sa 2015, sila naman ang unang nakalinya sa mga ikakasal para naman sa kanilang second wedding dito sa Pilipinas. Nagpapatrol si Ginger Conejero. 3 linggo matapos ang ikasal sa Santa Cruz, California, hindi pa rin lubusang nai-enjoy ni na Aiza Seguera at Liza Dino ang buhay ng bagong kasal. Ito'y dahil puspusan pa rin silang naghahanda para sa kanilang second wedding dito sa bansa sa pagpasok ng bagong taon. It's very different from the forest. But and enchanting and magical yung isa. Ito naman, just laid back. We're gonna have bonfire. Yung mga ganon. So, very festive.
Malaking bahagi rin ng musika sa ceremony at sa selebrasyon na regalo ng malalapit na kaibigan nila sa industriya. I was able to invite friends who will sing for us for free. Thank you guys. Yes. The company, si Kuya Martin, yung grupo namin, sa Sionistas, Tres Marias. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng January 8 wedding ng dalawa, ang mga bisita na hindi nila nakapiling noong nagpakasal sila sa Amerika. Kahit gaano ka-special or gaano kaganda yung wedding namin in the US, our families weren't there. Our best friends. Hindi pa kinikilala ang same-sex marriage dito sa bansa at wala rin daw silang mensahe na gustong iparating sa publiko sa kanilang pag-iisang dibdib. Symbolic lamang ang second wedding na ito para sa dalawa. Ngunit mahalaga na makapiling daw nila ang mga mahal sa buhay. Ginger Conejero, ABS-CBN News. At abangan libu-libong turista sa salubungin ang bagong taon sa Baguio City. At pagdiriwang ng ilang pamilyang Pinoy sa bagong taon sa Luneta, abangan yan live sa muling pagbabalik ng TV Patrol. Ay magbagong buhay ng lumikaya ang ating Pope Francis, the Philippine Visit. Ang pagdalaw ng ating Santo Papang si Francis ay isang panawagan ng pagbabagong buhay. Kaya po, pakinggan natin ang kanyang mga mensahe, isapuso natin at isagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Alisin natin ang mga di kanais-nais na mga gawain at pag-uugali. Kung gawin natin po ito, ay ang pagdalaw ng Santo Papa ay maging tunay na matagupay at makabuluhan. Ako si Father Bel San Luis, SBD, ng Salitang Buhay o Word Alive. Hi! Mag-isa na naman ako sa night shift bilang tanod. Masarap magmuni-muni pag ganitong oras. For this dark and lonely room. Malalim ang iniisip tuwing hating gabi. Tila ang musika ang tanging nagpapahayag ng iyong damdamin. Request, hanap, play. Your request is our command sa Moonlight Serenade with DJ Richard. Every Tuesday to Saturday, 1 a.m. Dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30, ang nangungunang AM station sa Mega Manila ayon sa Qatar Media Radio Surveys. Itaas ang iyong kanang kamay at sabihin ang iyong pangalan. Ako po si... Sumusupa ka bang totoo ang iyong nalalaman? Opo, Your Honor. May laban ang iyong katibayan. Malino na malino ko pong napakinggan kagabi. Libreng konsultasyong legal para sa karapatan ng bawat mamamayan. Makinig sa Usapang Dekapamilya. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi. Kasama ang Mare ng Bayan, Marichelle Yao, at ang abogado ng Bayan, Attorney Danny Concepcion, at abogada ng Bayan, Attorney Claire Castro. Dito lamang sa DZMM, ang nag-iisang #1 AM station sa Mega Manila ayon sa Qatar Media Radio Surveys. Sa pagpasok ng bagong taon, may mga pasabog na eksperimento ang mga sikat. Pag-challenge, pagluwalayin ang mga pahina ng librong ito. Kuya Kim Batayaw. Ang madlang people. Sa mamagitan ng puwersa na manggagaling sa aking tuturo, titigyan ako kayong tumayo. Walang kawala sa mga hamon. Pwede mo bang palakihin ang lobo na hindi mo hinihipan? Ikaw, game ka rin ba? Pag mapanuri, kapag matsan, mapangahas. Matang Lawi, Linggo, 10 a.m. Sino para sa'yo si Pope Francis? Si Pope Francis po, siya po yung mabait na Pope. Hindi po siya nag-discriminate lang. Kahit ano pong religion mo, okay po sa kanya. Matulungan niya po sana yung gaya kong mga estudyante sa aming pag-aaral. Mabless niya po. Si Monique Espera, isang estudyante, kapit kamay ng Santo Papa sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Sama-sama nating salubungin ang kanyang nalalapit na pagdating. Thank you sa malasakit. Pope Francis sa Pilipinas. Dito sa DZMM.
Maaga ang regalo, maliwanag ang Pasko sa DZMM Maligayang Pasli 2014. Kasama ang ating mga kapamilya na sina Nina Corpus, Awel Paz at DZMM Traffic Angel Barbie Salvador, nakisalo tayo at namigay ng mga regalo sa isang espesyal na pasyal sa Enchanted Kingdom. DZMM Maligayang Pasli 2014. Sa pakikipagtulungan ng Enchanted Kingdom, Philippine Charity Sweepstake Office, Mario's Kitchen Feeding Metro Manila, San Miguel Corporation, Philippine Dermatological Society, Medical City, Papa King, Brothers Burger, The Coca-Cola Company, ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation, at ng DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Isipin mo to, sa bawat pailaw na sinisindihan mo, parang sinusunog mo na rin ang pera mo. Sa bawat pagsabog ng paputok, inilalagay mo sa peligro ang buhay ng pamilya mo. At sa bawat usok nito, nakikiambag ka sa climate change na sinisisi ng mga eksperto kaya tayo may malalakas na bagyo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo pa bang magpaputok? Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ang malalalim na usapin, hindi lang basta-basta tatalakay. Sa mga taxi driver na nakikinig, jeepney driver, bus driver, nagluluto ng merienda. Ang mga issue hihimayin. Pag-usapan po natin ang masinsinan. Etong exposes. We will find out the truth. Tumutok lang araw-araw sa Pasada sa East 30. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ang nag-iisang #1 AM station sa Mega Manila ayon sa Kantar Media Radio Surveys. Patikin pa lamang sa Grand Fireworks Display na magaganap mamayang alas 12 ng hating gabi para po sa pagsalubong ng bagong taon. Sample lamang ho yan, sample. Sa ngayon po ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa Ciudad de Victoria sa may Bocaue, Bulacan at patuloy pa rin ang concert sa dalawang lugar, Philippine Arena at Philippine Sports Stadium. Pareho po nagko-concert dyan. Mamaya lalabas ulit dyan para saksihan ang naturang fireworks. Samantala sa Baywalk Ross Boulevard, sasalubungin ng lungsod ng Maynila ang bagong taon. Mala Times Square sa New York City daw ang gagawing countdown doon. Live mula sa Baywalk, naroon si Ina Reformina. Ina, kamusta ang paghahanda dyan para sa countdown? Alam mo, Ses, sa kauna-unang pagkakataon ay magpapakitang gilas ang syudad ng Maynila sa inihandang laser show para sa mga dito sa Baywalk sa salubong sa bagong taon. Gaya ng sinabi mo, mala Times Square daw ang mangyayari sa binansagang Sulong Manila, countdown to 2015. Samantala, inaasahan pa rin na dadayuhin ang Luneta gaya na nakagawian na ng iba nating mga kapamilya taon-taon. Umaga pa lang, inihanda na ni Aling Baby ang tent na bit-bit niya para sa magdamagang picnic sa Luneta. Napaiyak siya sa tuwa ng lapitan namin. Mapapanood daw kasi siya ng mga anak at apo sa pamamagitan ng The Filipino Channel ng ABS-CBN. Lahat kasi ng mga anak at apo niya nasa Amerika na. Kaya kahit taga San Pedro, Laguna, dito siya mag-New Year sa Luneta para masaya ang salubong sa bagong taon. Wala yung pamilya ko dito, nasa ibang bansa. Siyempre, nalulungkot ako. Dito, masaya. Maraming tao. Dito rin sasalubungin ng Servita family ang New Year. Alam kasi nila na may libreng pa-concert dito na magsisimula alas 9 ng gabi.
Dito naman sa Baywalk ang New Year countdown ng Manila City Government. Nagtayo ng malaking stage na pagdarausan ng programa. At inaasahang 20,000 katao ang makikiparty, kaya sarado sa mga motorista ang Rojas Boulevard, northbound at southbound mula kanto ng Calao hanggang corner Quirino. First time silang magkakaroon ng laser show sa New Year. At may video streaming din kung saan hindi giant screen ang gamit, kundi mismo ang naglalakihang building ng Diamond Hotel at Ramon Magsaysay. Sa Manila Bay rin magmumula ang 10-minute fireworks display sa New Year countdown. At bilang patikim, nagkaroon ng fireworks display sa paglubog ng araw kanina para i-celebrate ang last Manila Bay sunset for 2014. Nagkalat naman ang mga pulis, fire truck at mobile clinic para sa seguridad at anumang emergency. Alas 7 nagsimula ang libreng concert dito sa Baywalk Fest at magpe-perform ang mga kapamilya stars na sina James Reid at Nadine Lustre at Julian Estrada. Tutugtog din ang River Maya at mga DJ. Paalala sa publiko, mahigpit ang mararasang security inspection dito. Bawal din ang pagdadala ng mga armas, weighted weapons, paputok at iba-ibang mga klaseng malalaking chains at mga belt buckles, maging ang pagkain. May pagkain na mabibili dito mismo sa party venue. Mula sa amin dito sa Rojas Boulevard, Happy New Year, kapamilya! Seth, balik sa'yo. Happy New Year din sa'yo, Ina. Maraming salamat. Ina Reformina. Samantala, hindi pa huli ang Baguio City na alam po natin patok na pasyalan pa rin ng mga turista, Pasko man, Bagong Taon o all year round. At live, nandun po ngayon nagpapatrol si May Cornes. May, kumusta ang Baguio at malabig mga yun dyan at kumusta ang mga turista at yung traffic? Ted, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga turista dito sa Baguio simula pa nung Pasko hanggang ngayong bisperas ng Bagong Taon. Pero wala silang masyadong aasahan na paputok dahil ipinagbabawal na ang pagbebenta ng paputok at pailaw ngayon sa lungsod. Kararating lang sa Baguio ng pamilya ni Cathy mula Maynila. Sa tent na ito nila sasalubungin ang 2015. Sa Maynila kasi parang yung mga bata sanay na sila doon. Para maiba naman ng ambience. Ang OFW na si Aldrin sa tinaguriang Sitio La Presa ng kilig seryeng Forevermore binitbit ang pamilya mula Pampanga. Tapos ako ng na TFC sa Forevermore. Kaya gusto kong makita talaga yung La Presa. At the same time, ma-repress na rin. Pero di tulad noong Pasko, magaan ang daloy ng trapiko sa lungsod. Naglagay ang Baguio City Police Office ng banner sa kalsada. Nakasulat ang mga alternatibong ruta para iwas traffic. Most people from the lowland really don't know how to utilize the side streets, yung city streets natin to reach their destination. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng paputok at pailaw sa lungsod. Kaya ang mga turista, dumadayo pa sa Tuba Benguet para makabili ng pailaw. Marami-rami na rin taong pupunta dito na bumibili. Pero baka kali namin ang hapon, mas marami. 18 na ang naputukan sa Cordillera, kaya puspusan ang pagkumpiska ng mga paputok. Ted, inaasahang sa weekend pa magsisiuwian ang mga turistang nagbagong taon dito sa Baguio. Pero nakahanda naman ang mga otoridad na gabayan ng mga motorista para hindi na maulit pa ang nakakaperwisyong trapiko na naranasan dito sa Baguio noong Pasko. Ted? So ngayon, May, kumusta ang traffic situation dyan? Naayos na ba yung problema ng congestion, lalo na sa Papanek at doon mismo sa Session Road? Yan. May? Ted, sa ngayon, maganda pa yung daloy ng trapiko dito sa Baguio City, lalo na dito sa Session Road. At kahit pa na mas dumating pa yung mga turista, may inhanda namang mga routing schemes ang BCPO para hindi masyadong dumigat ang daloy ng trapiko. Ted? May Cornes, Happy New Year mula sa amin sa Maynila, diyan po naman sa Baguio City. Bago tayo magwakas sa Kabayan at SES, tayo po may panawagan po lamang sa kung sino man po ang nakapulot ng passport ni Chris Brown
Kung maaari lang po ay isauli po sa pinakamalapit na The Filipino Channel May time pa. May time pa umabot. sa Amerika. Parang marami ho ang mga nagtitweet na hindi ho makapaniwala sa balitang nawala ang passport ni Chris Brown, kabayan. Oo nga eh. Baka natukutan. Naku, pare. Tinago ni Rihanna. Ha? Tinago ni Rihanna. Well, wala ho naman, the show must go on, pero siguro ho, after itong selebrasyon kabayan, saka pag-usapan ng issue ng refund. Dahil po naman, in fairness, may mga tao po na bumili ho ng ticket simply because they would like to watch Chris Brown ngayong gabi. Sabi niya sa kanyang Twitter account, see you in spring. So, mga June, May or June. Siya na lang mag-isa mag-concert. Ano yung galing spring? Siya na lang mag-isa. Ha? Oo. Siya na lang mag-isa ang concert. Kabayan, kailan namin makikita yung pagsindi mo ng mga pailaw sa likod mo? Marami kang pailaw dyan, mga, ano yun, di ba yung tatsulok, mga cone? Di ba pailaw yan? Hindi, sa traffic yun. Mamaya yun, puro fountain, mga fountain sa likod mo. Fountain, di ba? Mamaya, fountain yan, may lalabas diyang mga fireworks. At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagbabatrol, Ses. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Ako talaga, nasa likod mo. Ted, hindi mo ako tinatanong kung hanggang kailan ako dito. hanggang kailan ka dyan, kuya? Ako'y hanggang bukas na dahil mas malinis ang hangin dito kaysa dyan sa Metro Manila. Ito ka pa mamaya. Maliban na lang pagkatapos ng fireworks. Dito na muna ako. Pagkatapos ng fireworks, mamimili pa ako sa Bukawi ng paputok. Kasi mas mura daw ang paputok sa Bukawi mamaya after ng New Year. Maraming salamat po lahat mula dito sa Bukawi, Bulacan. Ay, Bulacan ba ito? Tama? At nag-iwan po kami ng isang masaganang bagong taon. Bayan! TV Patrol sa DZMM. Simulcast sa radyo at telebisyon. Inyong nadunggan ang DZMM TV Patrol.